Magandang hapon. Ako po si Precious Hipolito Castelo. Ako naman si Bing Formento at ito ang IBC Express Balita sa hapong ito. Sa ating top stories, Defense Secretary Gilbert Chodoro at DILG Secretary Ronaldo Puno napili mga pambato ng lakas kampi sa 2010 elections. Isang anti-vote fraud program isusulong ng Commission on Elections ng isang pribadong kumpanya. Dating Senate President Sotero Laurel pumanaw na. Bentahan ng mga parol, inaasahan pang darami habang papalapit ang Pasko. Samantala, nagbabala ang Commission on Elections laban sa premature campaigning. Tiniyak ngayon ni Comelec Chair Jose Melo na mapaparusahan ang sinumang kandidato na lalabag sa utos. Si Jinky Baticados para sa kanyang Express Balita. Pinag-iingat ngayon ng Commission on Elections ang ilang mga nagbabala kumandidato sa darating na 2010 elections na maghinay-hinay lalo pat kung ang pag-uusapan ay ang premature campaigning. Ito matapos na lumabas ang desisyon ng Korte Suprema hinggil sa isang partikular na kaso ng premature campaigning kung saan kinatigan ng kataas-taasang hukuman ang COMELEC. This may also serve as a warning to those who will be filing their respective certificates of candidacy that they should not be campaigning prematurely. Kaya naman nagbabala si COMELEC Chairman Jose Melo sa mga politiko na maging maingat ngayon. Pinag-aaralan ng COMELEC sa ngayon na ipatupad ang ilang mga alituntunin dahil na rin sa mga kaliwat ka ng infomercials at mga paraan na maaaring maituturing na premature campaigning ng mga hinihinalang tatakbo sa susunod na halalan. Hindi, right now, with the decision of the Supreme Court, may magagawa tayo. They can be prosecuted. Baka pa. Kahit hindi pa kandidato. Bagamat nilinaw ng Korte Suprema na hindi maaaring gamitin ang naturang desisyon dahil magkaibaan nila ang magiging kaso kung sakali, hindi nito iniaalis na ang Commission on Elections pa rin ang may full at exclusive discretion para sa naturang usapin. These are election rules and regulations, no, which COMELEC has full discretion and supervision, no, di ba, over the elections, di ba? So, nasa sa COMELEC yan kung anong gagawin ng COMELEC dyan. I advise them to read the decision at pag-aralan nila maigi. Although it's a closed decision, 8-7. Otherwise, ano yung mga possible na... Baka sila masabit. Baka sila ma-disqualify. Sa gitna nito, pinaaalalahanan ng Korte Suprema at maging ng COMELEC ang lahat ng mga kakandidato na kung mapatunayan ang premature campaigning na kaso laban sa kanila, maaari itong humantong sa diskwalifikasyon ng kanilang kandidatura. Ako si Jinky Baticados, Nagbabalita Express. Sa kaugnay na balita, sinabi ng Commission on Elections na ginagawa nila ang lahat para tiyaking magiging malinis ang halalan sa 2010. Bilang bahagi nito, isang anti-poll fraud program ang pinirmahan ng ahensya kasama ng isang pribadong kumpanya. Nagbabalik si Jinky Baticados. Formal nang isinagawa ng Commission on Elections at ng Unison Joint Venture ang pirmahan ng kontrata para sa 1.6 billion cleansing project sa 2010 elections. Ang paglilinis sa computerized voters list ayon kay COMELEC Chairman Jose Melo ay bahagi ng programa ng komisyon para sa isang matapat at malinis na halalan. Naniniwala si Melo na ito na ang magiging susi para sa isang credible election. Sa pamamagitan nito ay maiiwasan na ang mga double registrant at maging ang mga flying voters. No one can be a double registrant anymore, and this will be a key to clean and honest voting in the future. Tiniyak naman ng Unison Joint Venture ang accuracy ng programa na nakatakdang simulan sa September 27. The AFIS system, which stands for Automated Fingerprint Identification System, replaces the old system of manually identifying fingerprints as to which fingerprints are
duplicates and which fingerprints are not duplicates. Pero nilinaw ni Melo na maaaring sa 2013 pa tuluyang malilinis ang listahan ng mga botante, lalo pat isasarado na umano nila ang libro para sa mga rehistrado sa katapusan ng Oktubre. Ako si Jinky Baticados, Nagbabalita Express. Samantala, sinabi rin ni Comelec Commissioner Jose Melo na handa siyang magpaliwanag tungkol sa sinasabing leakage ng isang desisyon ng Korte Suprema. Ang naturang desisyon ay may kinalaman sa petisyong harangin ang paggagawad ng kontrata sa nanalong bidder ng election automation. Naniniwala si Melo na sa pamamagitan ng kanyang paliwanag ay tuluyan ng matatapos ang nabanggit na kontrobersya. The Supreme Court has to put a closure to this one way or the other. So an explanation is really correct na para nakita nila either they may say the explanation is okay or the explanation is not okay. That's all. Magbabalik ang Express Balita, makalipas ang ilang paatan. Balita, si Defense Secretary Gilbert Chodoro ang ibinotong standard bearer ng Partidong Lakas Kampi para sa 2010 elections. Si Interior and Local Government Secretary Ronaldo Puno naman ang kanilang pambato sa pagka-vice-presidente. Ang mga kaganapang ito sa Express Balita ni Maricel Halili. Subject to ratification by the National Convention of the Corporate Party in accordance with law, the candidate of Lakas Kampi CMP for the 2010 presidential election, as endorsed by the party's National Executive Committee, is the Honorable Gilbert C. Chodoro. The committee has also expressed its preference for Interior Secretary Ronaldo Puno, who had earlier declared his intention to seek the vice presidential nomination of the party. Ito ang naging desisyon ng Lakas Kampi CMD matapos ang 2 oras na deliberasyon ng mga miyembro ng Executive Committee ng partido. Ayon sa Pangulo ng partido na si Executive Secretary Eduardo Ermita, isa sa naging batayan nila sa pagpili ng standard bearer ay ang posisyon ng mga presidential aspirants sa mahalagang usapin sa bansa. Siya na naman ang ating kampanya in selecting the President for 2010 will be at high level sapagkat ang kandidato ng partido ay may katangian at may kakayahan na ipagmamalaki ng partido. Pero kapansin-pansin na hindi sinipot ni Vice President Noli de Castro, isa sa mga inaawitang maging manok ng partido, ang naganap na pulong. Paliwanag ni Secretary Claudio, noong nakaraang linggo pa nilinaw ni de Castro na hindi siya makikiisa sa selection process. Hindi na rin nila ininda ang mga kumukwestiyon sa legalidad ng pagsasanib puwersa ng Lakas at Kampi. At bagamat kilalang kritiko ng merger ang dating Pangulong Fidel Ramos, tiwala si Claudio na buo pa rin ang suporta nito sa administrasyon. If you were to compare the group that former Speaker Joe De Venecia claims to have been able to assemble, compare that with the assembly that you have seen here. You have here the top leaders of Congress, both the House and the Senate, and the top leaders of the leagues of provinces, cities, and municipalities.